Hindi na lang para sa hobbyist, filmmaker o delivery company ang consumer drone na yon. Lalo na silang ginagamit bilang mga sandata sa mga makabagong larangan ng digmaan. Kasama natin ngayon si Tal Inbar, Senior Research Fellow ng Missile Defense Advocacy Alliance. Salamat sa iyong pagdalo at pagsama sa amin. Salamat. Marami tayong naririnig tungkol dito. Nakikita na ba natin ang punto na hindi na pwedeng balikan? At kung oo, ano ang magagawa natin sa mga regular na drone na binibili sa mga tindahan ng electronics na maaring gamitin sa marahas o nakamamatay na paraan? Una, hindi ito bagong banta sa larangan ng labanan dahil alam natin na ilang taon na itong nangyayari sa Ukraine. At nakikita natin na parehong panig, Ukraine at Russia ay gumagamit ng mga drone na ginagabayan sa pamamagitan ng fiber optic cable. Mas mahirap itong matukoy at mas mahirap din itong pigilan. Dahil biyan ang sinabi mo, malinaw na hindi ito umaasa sa radio control at hindi rin ito kailangan ng GPS data para sa nabigasyon. Kaya isa itong self-contained na sistema na maraming hamon para sa atin sa usaping ito. At ang pagtukoy ay isang issue at isa pa ay kung paano maprotektahan ang mga sasakyan sa pasibong paraan gamit ang mesh nets at iba pa. At pagkatapos ay maaari nating pag-isipan ng iba pang paggamit ng electronic warfare na maaaring makaapekto sa ilang bahagi ng infrastruktura sa loob, pero talagang mahirap itong gawain. Sa ilang mga bansa, kabilang ang Sina, na nagbabawal ng mga drone sa ilang mga lungsod, posible bang sumunod pa ang ibang mga bansa at magpatupad ng sarili nilang mga pagbabawal para sa seguridad at iba pang dahilan? Oo, at alam natin na sa ilang mga pagkakataon, una sa maraming mga atraksyong panturista, makikita natin ang mga karatula. Bawal ang mga drone at syempre sa ilang mga pasilidad na militar o mga lugar na mataas ang halaga at prioridad na target sa iba't ibang lugar. Pero hindi ibig sabihin nito na kaya mong ganap na mabawasan ng lubos ang lahat ng banta, kabilang na ang mga FPV na gumagamit ng fiber optics. Dahil kahit subukan mong i-jam lahat ng komunikasyon, maaari pa ring may mga lumilipad na drone sa paligid. Kaya maganda talaga ipagbawal ang paggamit ng mga drone sa maraming lugar. Pero hindi natin maaring isantabi ang posibilidad na may ibang uri ng drone na kayang lampasan ang mga batas laban sa mga drone. May mga ulat na piyesang gawa sa kanluran ay napupunta pa rin sa mga drone ng Russia kahit may parusa na. Ang mga grupo tulad ng Hezbollah ay gumagamit na rin ng mga murang drone na ito. Maaari bang maputol ang supply chain para sa mga produktong ganito? Hindi. Alam mo na may mga batas tayo laban sa droga, pero naipupuslit pa rin ang droga sa maraming bansa at laganap ang illegal na bentahan ng armas sa buong mundo. Ibig sabihin lang nito na mas magastos siguro para sa isang bansa o malaking teroristang organisasyon na makuha ang mga komponent o subsistema na yon sa labas ng normal na kalakalan ng mga produkto. Pero hindi natin pwedeng sabihin na nating lagyan ng limitasyon ang buong sistema ng papupuslit ng mga kagamitan. At mahirap na gawain ito at sa parehong kaso, ganito rin ang nangyayari sa Iran. Nakikita natin na maraming kanluraning kagamitan sa mga misil ng Iran at sa mga drone ng Iran. Kaya ito ay isang problema na kailangan nating mabawasan sa ibang paraan, hindi lang sa pagbabawal or paggawa ng batas. Tama. Sige. Maraming salamat, Tal Inbar. Salamat.